Welcome po sa ating Bible study, no? Naniniwala ko yung iba dito pagod pa. No, yung iba dito pero yung pagod na yan, yung pagod na naranasan natin, hindi siya naging dahilan at hindi naging hadlang para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Because we believe, no, kung yung katawan nga natin hindi papayag nakakain ng once a week, hindi papayag yung katawan, yung physical aspect natin kakain lang every Sunday. No, pagkakain ka ng every Sunday lang, pwede kang magkaka-ulcer at pwede mong ikamatay. So, hindi masama kumain ka ng once a week, pero may hindi magandang idudulot 'yon sa katawan natin. Pero ang tao kumakain umaga, tanghali, hapon. No, pagkakain lang siya ng umaga, walang merienda, walang no, parang kulang. So, may tubig pa. So, ibig sabihin, yung katawan natin, no, laging kumakain. Laging kumakain, lalo na sa spiritual. Kung maybe yung iba dito, nakinig ka na ng online Bible study o online preaching, podcast, at yung iba naman dito, no, galing sa church. Amen? Because, naniniwala ko ngayon, midweek. May midweek sa church ngayon, may mga activity din sa church. Pero, andun pa rin yung kauhawan. No, yan yung gusto ng Panginoon. Yan yung pinakagusto ng Panginoon, na maging open vessel tayo, na ang lagi nating iniisip na lagi tayong kulang. Kasi every time na kulang ka, doon ka laging nalalagyan ng bagong kaalaman. Because I believe, lahat na napapakinggan mo, no, 10% lang ang maalala mo. Kaya nga, napakahalaga yung topic na ito. Kasi kahit napakinggan mo na siya, at pwede mo siyang makalimutan. Kahit sa 100 isang oras na preaching na to, no, ma-adapt mo lang, makukuha mo lang yung 10%, hindi lahat. Hindi mo lahat na ma-memorize. Kaya nga, itong topic na ito, para talaga to sa mga bago, at para din to sa mga hindi bago, sa mga pastor, sa mga matagal na sa Panginoon. At sa mga bago pa, itong topic ko ngayon para to sa no, bagong kaalaman. At sa mga pastor na, sa mga matured na sa Christian life, no, ito yung magsisilbing reminder sa atin. Hallelujah. Okay, magsisimula na tayo. Bago ako sisimulan ko sa pagbasa. Sabi dito. Mark 8 verse 22 to 26, sabi dito. Pagdating nila sa Bethsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmamakaawa sila na kung maaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Verse 23. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Bethsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, may nakikita ka na ba? Verse 24. Tumingala ang lalaki at sinabi, nakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad. Verse 25. Kaya muling ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa mga bulag, ang kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus, ay binilinan siya na huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. Blessed to the name of the Lord. No, napakaganda ng salita ng Panginoon. No, it is an honor and privilege na in behalf sa ating mga mentors, in behalf sa ating man of God, Pastor Ronjan and Pastor Kito Ralba at sa mga pastor dito, na nabigyan ng muli tayo ng pagkakataon na i-share yung gospel. At nabigyan ulit tayo ng pagkakataon, no? Yung pag-serve sa Panginoon, isang privilege. Hallelujah, na makapaglingkod sa Kanya. No, sa kabila lang pagiging busy natin, ang pagiging busy hindi siya naging hadlang para makapag-share tayo ng salita ng Panginoon. Kaya pinamagatan ko siya, kaya title this, Unexplainable Deliverance and Miracles. Hallelujah. No, unexplainable, hindi mo ma-explain. May nangyari na ba sa buhay mo? No, yung joy, nararamdaman mo, yung joy na na-experience mo. No, ito yung mga bagay na kagalakan na hindi mo kayang i-explain. Nararamdaman mo, naiintindihan mo siya, pero ang hirap i-explain.
Bakit sa kahit lunod na lunod ka na sa problema, pero nagawa mo pa rin maglingkod sa Panginoon? No, lunod na lunod ka na sa problema, pero nagagawa mo pa rin no, maging masaya. Habang yung iba, no, hindi, no, may pera naman, pero hindi nakakatulog ng maayos. Pero ikaw, lubog ka sa utang, pero nakakatulog ka ng maayos. Yung iba, mayaman, yung iba natutulog sa no, magandang aircon, magandang bahay, naka-aircon, pero walang peace. Pero yung mga tao sa kalsada, yung mga servant ng Panginoon, yung mga mahirap lang na servant, pero nakakatulog ng maaga. No, unexplainable. May mga bagay sa buhay natin kahit nakita mo, pero hindi mo ma-explain. No, hindi mo ma-explain kung bakit ka niligtas ng Diyos. No, hindi natin ma-explain kung bakit tayo minahal ng Diyos. Kahit sinabi mo, hindi ako karapat-dapat, kaya nga umiiyak ka na lang, Lord. Hindi ako dapat malagay sa posisyon na ito. Sino ba naman ako noon para tawagin mo? Hallelujah. Hindi mo ma-explain. No, kung paano mo hindi mo ma-explain ang load. No, yung load. Imagine, yung iba naka-join dito galing pa sa ibang bansa. At yung iba dito, yung iba no sa ibang sulok ng mundo, puro bakit andito ta ngayon? No, dahil to sa load. Ito na yung alam mo, may idea ka sa load para saan, pero hindi mo siya ma-explain kung paano. Napakahirap. Kahit malayo ka, napapakinggan mo ako, na parang malapit lang tayo. Kaya nga kahit kaya nga may iba sa atin dito, close kami. Pero never pa kami nagkita. No, lagi kami nagbi-video call sa online, pero hindi pa naman kami nagkikita. Hallelujah. No, hindi natin may mga bagay na maiintindihan mo siya, pero hindi mo masyadong ma-explain kung paano, bakit. Yung load, no, kung wala kang load, mahirap i-explain. Bakit kailangan ko pa bumili ng load para maka-video call? Anong meron sa load? Hangin lang, di ba? Hangin lang yan. No, hindi nakikita. No, ganun din ang Panginoon. Yung mga milagro ng Diyos, yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, na kahit hindi tayo karapat-dapat, no, inaalaw niya. Kaya nga, pagdating sa punto na hindi natin maintindihan kung paano na yun nangyari. Hallelujah. Nang dahil sa mga bagay na mahirap intindihin, tayo mismo mangang-manga sa ginagawa ng Diyos. Kaya pala ginagawa ng Diyos yung mga explainable, yung something new, yung mahirap i-explain para mas mamanga ka sa Diyos. At para maging, no, i-adore mo ang Panginoon, i-magnify mo ang Diyos. Hindi mo siya minamagnify para kasi maliit ang Diyos. No, minagmanify mo siya dahil ang laki niya. No, as unexplainable deliverance miracles. Kaya sa topic kong ito, kaya ito yung title ko. May matutunan tayo sa story kanina, sa story ng blind man. Ha? Is lesson from the story of the blind man at Bethsaida. Hallelujah. Ito yung bulag no, na may dinala kay Jesus. At ang bulag na ito, begging for miracle, healing and deliverance. No, pag may healing, pag gumaling ka, ibig sabihin, you are delivered from that sickness. So ibig sabihin na deliverance ka sa pamamagitan ng sakit na yan. Ang lagi kasi nating iniisip, pag sinabi nating deliverance, yung demon possess, sa mga witchcraft, no? Yung mga demonic covenant, yung abot sa demonyo, no, may mga deliverance sa situation. May deliverance sa sarili at may deliverance din sa sakit. At pwede kang makalaya sa sakit na 'yan. No. Isa sa mga lesson na nakuha ko dito, begging for miracle, healing. Hallelujah. Sige, basahin natin Sabi dito, they came to Bethsaida and some people brought a blind man begged Jesus to touch him. Say that with me, beggar. Ibig sabihin, manglilimos. Pastor Del, hindi ako makaka-relate sa topic mo ngayon kasi hindi naman ako beggar. Hindi naman ako manglilimos. Maring hindi ka nanglilimos dahil mayaman ka, hindi ka nanglilimos. No, may pera ka. Maaring nanglilimos ka ngayon sa atensyon. Nanglilimos ka ngayon ng healing. Nanglilimos ka sa Panginoon ng kagalingan. Nanglilimos ka ngayon sa Panginoon ng breakthrough. Nanglilimos ka ngayon, nagmamakaawa ka ngayon sa Panginoon na maligtas yung pamilya mo. Maaring nagmamakaawa ka sa Panginoon ngayon para maging maganda yung karir mo.
No, nagmamakaawa ka sa Panginoon na ma-rescue yung pamilya mo, yung disciple mo. Maaring hindi ka nang lilimos sa pera, pero nang lilimos ka ngayon. No, sa kagalingan ng pamilya mo, sa kagalingan ng sakit mo. Lord, tulungan mo ako. At ito yung nakita ko, he is begging miracle. He is not begging for money. No, pagod na siya sa buhay niya. At itong tao na to, no, ito yung tao na nabulag. Bulag siya. So, ibig sabihin, understood na, pag bulag ka, yung magiging trabaho mo talaga ay manglilimos. Pero at this time, no, hindi niya nilimos. Hindi siya nanglimos ng, ng pera. No, nanglimos siya ng kagalingan. Nanglimos siya. No, hiningi niya sa Panginoon at nagmamakaawa siya na gumaling siya. No, begging for miracle. Maybe tayo ito minsan. No, minsan nagmamakaawa tayo. Lord, pagalingin mo yung kapatid ko. Lord, pagalingin mo yung sitwasyon ko. Lord, ayusin mo yung buhay ko, tulungan mo ako. Lord, inaamin ko hindi ko to kaya, tulungan mo ako. Maring hindi ka nang lilimos sa anong bagay, pero pwede kang manglimos. No? Maybe you are depressed, nanglilimos ka ng peace. Or, nasa sitwasyon ka ngayong takot ka nang sumukan uli yung isang bagay. Nanglilimos ka ng restoration. Nanglilimos ka ng lakas sa Panginoon. Kung inihingi mo sa Panginoon yung divine strength, Lord, kung hindi mo ako iaalis sa ganitong sitwasyon, kung hindi pa season para makaalis ako sa sitwasyon, nanglilimos ako. Hinihingi ko po ngayon ang divine strength. Kung hindi mo man ako palabasin sa ganitong sitwasyon ngayon, bigyan mo ako ng sapat na lakas para i-endure yung pinagdadaanan ko ngayon. Bigyan mo ako, Panginoon, ng bagong lakas na kagaya ng agila. Bigyan mo ko, i-renew niyo po yung lakas ko sa oras na dumadanas ako ng ganitong problema. Kasi minsan, may mga tao na pinagdadaan ka ngayon sa problema, sa starting pa lang. No? Yung iba dito nasa kaligitnaan na. No, pag nasa kaligitnaan ka ng problema, parang gusto mo nang mag-give up. Pag nasa kagitnaan ka ng problema, no, pag nasa gitna ka na ng ba ito, yung daanan na madilim. Pag nasa gitna ka na, no, iniisip mo kung ipagpapatuloy ko ba to o hindi. Tapos maiisip mo kung babalik ako, sayang yung nasimulan ko. Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon na pag nasa gitna ka na ng sitwasyon mo, inaalaw niya na parang gusto mo nang gumive up. Nung mahirap na yung sitwasyon, pag nasa gitna ka na, no, doon na magkakaroon ng battle sa puso at sa mindset. Ang isipin mo lang, babalik na lang siguro ako, baka hindi ko na kaya. Pero minsan, sabi ng isip mo, ano ba yung dahilan? Bakit ako nagsimula? Kung susukuan ko ito, kung susuko ako, no, sayang yung nisimulan ko. No, kung fourth year college ka na, tapos napagod ka na kasi ang daming thesis, isipin mo na lang, hindi ako mag-give up. Sayang yung nasimulan ko. Kasi every time na gusto mo nang sumuko, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, wag naman sana. No, isipin mo agad kung ano yung nasimulan mo. Kasi dumarating na din sa punto, pag nanghihina tayo, ito na yung lagi nating nasasabi. Noon, grabe ako mag-preach. Noon, grabe ako mag-winsol. Noon, grabe ako mag-disciple. No, hanggang alala na lang. Wala na tayong bagong testimony. Kasi nakapokus tayo sa nakaraan na testimony. Pero hindi ko sinasabing masama yung old testimony mo na may ginawa ka sa Panginoon. Pero, no, sayang na yung panahon. Hanggang alala na lang tayo sa mga nagagawa natin noon. Wala na tayong ginagawa. No, pag sa panahon gusto mo nang sumuko, isipin mo na lang agad. Isipin mo na lang agad kung bakit ko to sinimulan. Sayang yung nasimulan ko. Sa panahon gusto mo nang sumuko, sa panahon gusto mo nang bumitaw, para kang tali na isa na lang, mapuputol na. Konting-konti na lang, mapuputol na. No, isipin mo agad kung bakit mo to sinimulan. At bakit kailangan mo magpatuloy? Kung ano yung nasimulan mo, ipagpatuloy mo. No, he is begging for miracle. No, sukong-suko na siya. At ang number 2,
faith of others. At ang bulag na ito, gumaling siya dahil sa pananampalataya ng iba. Isa sa nag-udyok, isa sa nagtulak sa kanya para sumampalataya sa Diyos is yung mga tao, yung pananampalataya ng iba. Kaya tama pala yung ginagawa ng iba dito, yung minsan sila yung may panampalataya, tapos yung pinagpipray natin, walang panampalataya ba? Kulang. May panampalataya pa naman, pero kulang. Kaya minsan, Pastor Del, Pastor, ipag-pray ko, pwede nyo po ipag-pray yung kapatid ko? Sana, nandito sa katabi ko. So, ibig sabihin, siya ang may panampalataya. Pero biblical pala talaga, minsan gagaling yung tao dahil sa panampalataya mo. No? Dahil sa panampalataya ng ibang tao. Kaya sabi dito, they came to Bethsaida and some people at may mga tao na dinala ang bulag sa paanan ni Jesus. So, ang nagdala pala sa bulag, no, yung ibang tao. Kasi yung bulag, hindi niya talaga nakikita kung anong nangyayari. Kasi nga, may kasabihan tayo sa bilang tao, to see is to believe. Pero bulag man siya, parang kahit marinig niya man, hindi siya masyadong maniniwala. Kaya nga, dahil kulang siya sa panampalataya, so dinala siya ng mga kaibigan niya. No, punong-puno ng panampalataya. Na sila mismo nga nakakita at nakawitness sa ginagawa ni Jesus. And some people brought a blind man to beg. No, sila pa yung nagmamakaawa. Lord, pagalingin niyo po ang bulag na ito. Kawaan niyo po ito. Hawakan niyo po siya para gumaling siya. So, ibig sabihin, maaaring pwede kang gumaling dahil sa panampalataya ng iba. At pwede kang maligtas sa panampalataya ng iba. At pwede kang mapatawad sa panampalataya ng iba. They come to Bethsaida and some people brought him a blind man and begged Jesus to touch him. Nahawakan. No? Minsan gumagaling tayo sa panampalataya ng iba. Buti na lang may mga tao na ganito. Nasa panahong, minsan tayo noon, ako noon, hindi na ako makatayo. Nabulag na ako sa katotohanan, nung nag-backslide ako, nabulag ako sa katotohanan, na kahit gustuhin ko man, na pumuamati ng church, andun yung shame, condemnation. No, hindi ako makabalik sa Diyos, parang ayaw ko na magsimba talaga. Kahit chatan ako ng mentor ko noon dito sa Zamboanga. Bro, kumusta? Attend tayo ng Thanksgiving, attend tayo ng anniversary sa church. Hindi ko nire-replyan. Kasi nung time na yun, hindi ko kayang gumalaw kasi nga nabulag. Kailangan ko ng tao talaga na magme-mentor sa akin, na kailangan ko talaga noon ng tao na gagabay sa akin para malapit talaga sa Diyos. No? And number 3, allow God to control our lives. Ito yung number 3 na nakita ko ito yung revelation ng Panginoon na nakita ko dito sa chapter na ito. Allow God to control our lives. Kasi kung hindi natin i-allow ang Diyos na i-control yung buhay natin, walang mangyayari. Kasi sabi para ni Pastor Ron dyan, God is a God of control, but He cannot control you. No, hindi niya makukontrol yung mindset mo, pero kaya niyang kontrolin yon. No, may kakayahan ang Diyos kontrolin yung mindset mo, pero hindi niya ginawa. Gusto niya ikaw talaga ang magde-decide o magdedesisyon na imbitahan mo siya sa buhay mo, na imbitahan mo ang Diyos sa buhay niya. Kasi ang Diyos, kaya niyang kontrolin yung mindset mo. Kahit kaya niya man, pero hindi niya ginawa. No, binigyan niya tayo ng free will. Remember the story? Sa yung mga, sa panahon ni Moses? No, ginulo ng Panginoon, kinuntol ng Panginoon yung mindset. No, parang hindi nila alam yung ginagawa nila. So, kayang kontrolin ng Diyos yung mindset ng tao. Pero sa panahon natin, hindi niya kinontrol. Hindi niya ginawa. Kasi pag ginawa niya yon, baka isipin natin, napakalupit naman ng Diyos. No, dahil mahal niya tayo, binigyan niya tayo ng free will. Pero ito lang yung invitasyon ng Panginoon sa bawat isa. Allow God to control your life. No, i-allow natin yung buhay. Ibig sabihin, i-allow. No, open arms, Lord. Kailangan kita. I-desire mo talaga. I-desire talaga natin na ang Diyos na siya yung kukontrol sa buhay natin. Ibig sabihin, siya yung magkukontrol, siya yung master. Pag sinabi nating master, siya yung nasusunod. No, may mga plano tayo, marami tayong plano, pero dahil yung plano na yan, hindi kalooban ng Panginoon, at yung plano na yan yung magpapalayo sa iyo sa Diyos. No, kahit gustong-gusto mong isang bagay, isa-sacrifice pala natin. Isa-sacrifice natin, alang-alang sa kagustuhan ng Panginoon. Let your will be done, not my will. Let your will be done, O Lord. Lord,
Gustong-gusto ko 'tong gawin, pero sabi ng Panginoon, "Wag 'yan. Ito yung plano ko sa iyo. Many plans in the person's heart, but but God's purpose always prevail." No, laging ang Panginoon lagi ang nasusunod. Pag nasa poder ka na ng Diyos, no, ang masusunod siya. Siya yung king. Pag sinabi nating king, no, kung ano yung gusto ng king, wala ka na magagawa. Kung lalabag ka, no, kung tunay mong sinurrender yung buhay mo sa hari, sa King of Kings, so ibig sabihin siya na yung master natin. Sa Pilipinas, under tayo ng demokrasy, no, under tayo ng demokrasy, kung hindi natin nagustuhan yung pamamaraan ng hari o pamamaraan ng presidente, no, nagpuprotesta yung mga ibang Pilipino. No, against sila, gagawa silang protest, magpaparid sila, magpoprotesta sila na against sila. Pero pag nasa monarkiya tayo or sa kingdom, no, kung ano yung gusto ng hari, wala ka na magagawa. Kahit masama yung intensyon ng hari, wala ka magagawa. Pero pasalamat tayo dahil ang Diyos natin ay napakabuti sa lahat. Walang kagaya, no equal, walang katulad. No, hindi siya dapat ibagbalit. Dahil nag-iisa lamang si Jesus. Nag-iisa lamang ating Panginoon. Hallelujah. Nagpasalamat tayo na yung hari natin hindi malupit. Di unlike sa ibang bansa, pag sinabi ng hari, lahat ng lalaki, patayin. Patayin. Kahit masama na yung plano, pag masama yung hari, kahit masama, walang magagawa yung mga sundalo. Yun talaga ang mangyayari. Pero pasalamat tayo dahil ang Diyos, no, the King of Kings, ay napakabuti niya. No? Pag siya ang masusunod, no? Pag siya ang nasunod, no, ang purpose nun para sa ikabuti natin. So ibig sabihin, pag napunta ka sa lugar na yan, kahit sabihin mo, hindi yan batas sa Pilipinas. Nasanay ako sa Pilipinas, ganun yung batas namin. Pero sabi ng hari doon, dahil andito ka sa poder namin, andito ka sa aming bansa, wala kang magagawa. No? Susunod ka sa utos. Kung hindi, patay ka. Ganun yung kingdom. Pero yung kingdom ng Panginoon, no? Susundin mo siya para sa ikakabuti mo. Para sa ikakabuti natin. No? Allow God to control our lives. Bakit ito yung lesson na kuha ko doon sa topic kanina? Sabi dito, He took the blind man by the hand. Hinawakan ni Jesus yung bulag sa kamay and led him outside the village. At no, kinontrol ng Panginoon at kinontrol ng Panginoon yung bulag. So ibig sabihin, inalaw ng bulag na hilain siya ni Jesus at sumunod naman siya. May obedience. Dahan-dahan nang namumold yung pananampalataya niya. Nung bulag siya, hinawakan siya ni Jesus, dinala siya sa labas, at ito yung nag-ano sa akin. Ito yung mas nag-impact sa akin. Led him outside the village. Bakit pag gusto ng Panginoon na ipalabas muna sa village? No, para bago siya papagalingin. Oh, he took the blind man by the hand, hinawakan ni Jesus at giguide ni Jesus palabas ng village. Bakit kailangan ba ipalabas? So parang sinasabi ng Panginoon dito sa atin ngayon, no, kung gusto mo ng healing, no, kailangan mo muna magdesisyon na kailangan mong lumabas sa dati mong buhay. No, kailangan mo muna makalabas sa unforgiveness. No, kung may mga taong hindi ka napapatawad, kailangan mo muna mapatawad bago mo ma-experience yung milagro. Bago mo ma-experience yung deliverance, kailangan mo muna makaalis sa isang sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon na nagpapahirap sa iyo ngayon? Unforgiveness, hatred, tampo, sinanakit, sama ng loob. Sabi ng Panginoon, bago mo ma-experience yung milagro, kailangan mo munang makaalis sa village. Hallelujah. Kasi bago mo ma-experience yung milagro, kailangan munang may matanggal dyan. Kasi yung eroplano, hindi siya basta-basta lalanding. Kung sa panahong lalanding na, may mesa doon saan siya lalanding. So, ang gagawin ng piloto, tatawagan niya yung guard, yung assign doon sa baba, at ipapatanggal yung mesa. Kasi bakit? Kasi sabi ng piloto, hindi kami lalanding kung may hindi nyo tinatanggal dyan yung mesa. Sino naglagay dyan? Kailangan matanggal yung mesa dyan, saan kami lalanding, para makalanding na kami. So, meaning, kung sabi ng Panginoon, paano makakababa yung eroplano kung may mesa?
At yung mesa na yan, yan yung mga bagay na naging hadlang, bakit hindi nakakagawa hindi nakakababa yung milagro ng Diyos. At yung eroplano na sinasabi ko, yan yung milagro ng Panginoon. Yan yung kalayaan, yan yung peace, yan yung kaligtasan. Yan yung milagro na matatanggap natin. Pero dahil may mesa dyan sa gitna, no, hindi makakalanding ng maayos ang eroplano, ang milagro ng Diyos. So, bago pala natin ma-experience yung kagalingan, yung breakthrough, kailangan munang may tatanggalin ng Panginoon. Kailangan muna nating umalis sa comfort zone. When he had, wait lang healing through obedience. No, may kagalingan talaga sa obedience. No, sa panahong, no, sumunod siya sa Panginoon, habang hinihila siya, sumunod naman siya. No, dahil sumunod siya sa Panginoon, naranasan niya yung miracle. No, ang pagsunod talaga, hindi stagnant. Ang pagsunod talaga, ibig sabihin ng pagsunod, aalis ka kung saan ka ngayon. No, ang pagsunod, pagsusundan mo yung isang tao, so ibig sabihin, makakaalis ka kung saan ka nanggaling. Pagsusunod ka sa isang tao, aalis ka kung saan ka nakabilong. Tapos ito ba yung maganda? Ito nga. Makita. When he had spat on the man's eyes and put his hand on him. No? When he had spit. No, ang ganda pakinggan sa Tagalog, sa English. Sa Tagalog yan, dinuraan. No, dinuraan ng Panginoon yung mata. Hallelujah. No, ito na yung sabi ko, unexplainable. Sabi ko, Lord, marami namang kwento sa Bible na nabasa ko kay Bartimeus, hindi naman dinuraan. Sabi ko, Lord, bakit kailangan pang duraan yung mata niya para gumaling? Kasi sa Bible, sa ibang nabasa ko, may mga bulag naman na pinagaling mo on the spot. Wala na, hindi na nila naranasan ang maduraan. When he had spat on the man's eyes and put his hands on him. So pagkatapos niyang dinuraan, no, pasensya na sa mga kumakain, pero ito talaga yung nakasulat dito kasi when he had spat on the man's eyes and put his hand on him at nilayas niya, Jesus as. Hallelujah. Sabi dito, ito yung isa sa mga key points ko. Number 4 key points. Sometimes spit happen. Minsan kailangan mo maranasan maduraan. No, kung isipin mo yung pag maduraan ka nakakadiri. Yung maduraan ka parang insulto. Ang pagdura simbolo ng kasakitan. Dito mo maano ngayon, no, minsan hindi natin naiintindihan yung pamamaraan ng Panginoon. At isa to sa paraan ng Diyos no para gumaling ka. No minsan inaalaw ka ng Diyos, no minsan inaalaw ng Diyos na masaktan ka. Ito yung mga bagay, Lord, bakit kailangan ko pang ma-depress bago ka gumalaw? Lord, bakit kailangan pa umabot sa punto na gusto ko nang give up? Bakit, Lord, kailangan ko pa umabot sa punto na sukong-suko na ako? Saka ko pa maranasan yung milagro mo. Sabi ng Panginoon, minsan kailangan mong maduraan. Minsan, sometimes spit happen. No, kailangan nating maranasan sa buhay. No, ang maghirap. Kailangan nating maranasan sa buhay is yung ma-broken, ma-disappoint, ma-reject. Kasi every time na maranasan mo yan, dun mas mag-i-increase yung panampalataya mo. Hallelujah. So sometimes, spit happen. Ito yung nakikita ko. Every time pala, na pagdadaanan natin yung pagdura na itong pagdura na to, speak about troubles. Ang purpose pala ng Diyos, hindi para pahirapan ka. Ang purpose ng Diyos, para mas maging sharpen ka, para mas maging effective ka. No, hindi ibig sabihin, hindi porket pinukpok ka dahil gusto kang sirain ng Diyos. Pinukpok ka gaya ng tubo para maging espada ka. No, pinupukpok ka no ilang beses. Hindi para baliin ka, kundi para hulmahin ka, para maging espada ka. At ang espada na yan, hindi yan magiging espada pag hindi nakakaranas ng pukpok sa buhay. No, God is shaping you. He is not destroying you. He is not destroying us. He is shaping us. No, gusto ng Panginoon na maging maayos ka. Gusto ng Panginoon sa panahong maduraan ka. Gusto niyang dahan-dahang ipapa-increase yung panampalataya mo. Kasi,
Nakita ko dito, itong tao na to, itong bulag, sabi ko kanina, hindi siya mismo ang nagmamakaawa sa Panginoon para gumaling. Yung kasamahan niya, yung ibang tao, para gumaling siya. So, isa sa napansin ko, itong tao na to, kulang yung pananampalataya, lack of faith. Isa sa mga pamamaraan ng Panginoon, kailangan mong maduraan. Kailangan mong dumaan sa proseso. Ang purpose ng proseso na yan, para mag-mature, para mag-increase yung pananampalataya mo. Kasi itong tao do kulang pa sa pananampalataya. Kasi may pananampalataya yung nag-invite sa kanya, pero siya kulang. Para nagdadalawang isip. Kaya minsan, inaalaw ng Diyos na maduraan ka muna para dahan-dahan mag-increase yung pananampalataya mo. Para mas maging effective ka. No, sometimes, spit happen. Hallelujah. Kasi sabi dito, basahin ko Oh, when he had spat on the man's eyes and put his hand on him, Jesus, do you see anything? Hallelujah. Sabi dito sa key points ko number 5, do you see anything? Pagkatapos yung maduraan, sabi ni Jesus, do you see anything? Pero si Jesus, hindi yan nagtatanong dahil hindi niya alam. No? He is an omnipresent. He is an all-knowing God. Alam niya lahat ng nangyayari. Kaya nga sabi niya kay Adan at Eva, Adan and Eve, nasan kayo? No, hindi niya tinatanong doon kung nasan sila, yung location. Ang tinatanong ng Panginoon doon sa kanila, yung position. Wala na kayo sa position. Wala na kayo sa ground nyo. Nasan kayo? No, sinasabi ng Panginoon kay Eva at Adan, nasan kayo? Para ipaintindi sa kanila, uy, nawawala kayo. Nawawala kayo sa landas. Nagkasala kayo. May ginawa kayong hindi maganda. No, pag ang Panginoon pala nagtanong, do you see anything? Maring sa gabing ito, tinatanong ka ng Diyos. No, hindi ko alam kung sino kinakausap ng Diyos dito. No, at ang message na ito para din to sa akin, pero alam ko, nangungusap din ng Panginoon sa iyo. Sabi dito, do you see anything? Maring tinatanong ka ng Diyos ngayon. Nakikita mo ba yung kabutihan ko? Baka masyado ka na nakapokus sa mga pinagdadaanan mo. Baka masyado ka na nakapokus ngayon sa pagkalubog mo sa utang, sa pagkabaon mo sa utang. Baka nakapokus ka na ngayon sa maintaining balance mo sa bangko. Na pati maintaining balance mo, nakukuha mo na. Baka nakapokus ka na ngayon sa mga gamit na embargo na. Baka na-focus ka na ngayon sa mga bayarin mo. Do you see anything? Nakikita mo ba yung mga bagay na hindi mo nakikita? Dahil nakapokus ka sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi mo nakita ang kabutihan ko. Sabi ni Jesus, do you see anything? Tinanong ni Jesus yan. Ang pagtanong na yan, parang sinasabi ni Jesus, kailangan mong sumampalataya. No, para makita mo. No, kailangan mong increase yung panampalataya mo. Walang problema sa problema. Ang problema sa ating panampalataya. Kasi nakita ko dito, itong tao na to kulang sa panampalataya. Kasi buo ang panampalataya ng mga tao nag-invite sa kanya. Yung mga taong nag-guide sa kanya at nagdala sa kanya para kay Jesus. Pero itong tao na to kulang sa panampalataya, kaya pala dinaan ng Diyos sa gradual healing. Ito na. No, isa sa mga nakita ko dito, gradual healing. No, biblical pala talaga yung gradual healing. Maring may sakit ka ngayon, hindi ka gumagaling kaagad. No, even nating man of God, Pastor Ron diyan. No, may sakit siya noon. Pero hindi siya agad pinagaling ng Diyos. At yung sakit na yun pang naging dahilan para mas gamitin siya ng Diyos in these last days. No, yun pa ang naging dahilan, ang sakit na yun pang naging dahilan ni Pastor Ron diyan para mag-increase yung anointing niya at tumago siya sa spiritual. No, ang gradual healing, hindi para pahirapan ka ng matagal. Ang gradual healing pala, meaning ng gradual healing, yung dahan-dahan ka papagalingin. Kasi nga, may tinuturo ang Diyos. No, may inaalaw ng sitwasyon para mag-increase yung pananampalataya mo. At yung gradual healing na yan, kasi minsan tayo, as a Christian, o may sakit ka, parang nagkakaroon ka ng envy, jealousy. Buti pa siya, nung pinag-pray, gumaling agad. Pero ako, matagal na ako pinag-pray, pero hindi ako gumagaling. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Mas advantage ka kasi gumaling ka habang dahan-dahan kitang pinapagaling, no? Dahan-dahan ding lumalago ka sa spiritual.
Kasi every time na hindi ka pa gumagaling, no, mas lalong nag-i-increase yung pananampalataya na umaasa ka na gagaling ka talaga. No? Faith is believing, hope is expecting. No, naniniwala ka that God can do it. No? May panampalataya ka na kayang gawin ng Diyos, pero umaasa ka. God will do it. No, God will do it na umaasa ka. That you are hoping that God will do it. No? Ang faith, naniniwala ka gagaling ka, pero ang hope is expecting. No, umaasa ka. Lord, kakapit ako sa iyo, Panginoon. No, kahit gagaling man ako hindi, gagaling man ako kaagad o hindi, no, kakapit pa rin ako sa iyo. Pag yun ang ginawa natin, no, doon natin mataas ang Panginoon. Pero, ang nakaganda lang, pag ilagay ka sa isang sitwasyon, mas lalo ka magiging thankful. No, may mga healing na instant, may healing din na gradual. At ang advantage sa gradual healing, no, yung hindi ka man gagaling kaagad, dahan-dahan kang papagalingin ng Diyos. At kahit dahan-dahan kang papagalingin ng Diyos, may bonus. Sa panahong dahan-dahan kang pinapagaling ng Diyos, dahan-dahan din nag-i-increase yung anointing mo. Dahan-dahan din nag-i-increase yung spiritual growth mo. Dahan-dahan din nag-i-increase, no, yung panampalataya mo. Kaya nga, pag nakakaranas ka ng sakit ngayon, tapos hindi ka pa gumagaling, magpasalamat pala tayo sa Diyos. Lord, salamat. Dahil sa sakit na ito, dahan-dahan mo akong binabagaling, dahan-dahan din ako nagmamature sa spiritual, dahan-dahan din akong lumalago sa spiritual. Kaysa naman sa instant, no, pag gradual talaga, mas beneficial. Kasi sanay tayo sa healing, no, sanay tayo sa miracle, grabe, may cancer, pinagaling agad ng Panginoon. Mabuti yun. Pero ang nakalimutan natin, hindi ka nagkasakit, milagro din yun. Sanay kasi tayo, pag sinabi nating miracle, yung may stage 4 cancer, may butas ka sa puso, wow, milagro. Ang nakalimutan natin, nakapokus tayo sa mga may sakit, na yun ang milagro. Ang hindi natin alam, ang nakalimutan natin, ang hindi magkasakit, buong isang taon, milagro din yun. Andito ka ngayon na hindi ka nagkasakit, it is a great testimony rin. No, sanay tayo sa testimony. No, sanay tayo sa testimony na dati akong addict, dati akong kriminal, dati akong nagsasyabo, dati akong drug lord. Akala natin yun yung pinakadapit na testimony. Sanay tayo at excited tayo sa mga testimony na dating sira. Ang nakalimutan natin, nung simula pagkabata ka, hindi mo naranasan yung bisyo na yan. Hindi mo naranasan ang mga party na yan. Hindi mo naranasan mag-inom. No, milagro din yan, kapatid. Milagro din yan. Sa buong buhay mo, preserve ka ng Diyos. Hindi mo naranasan yan. Pero may mga certain situation talaga na kailangan mong maranasan yan. No, kung ikaw yung naka-experience ng ganyan, no, para maging grateful ka rin sa Panginoon. Pero kung hindi mo naranasan yan sa buong buhay mo, kasi nga pastor na yung tatay mo or relatives mo, kung hindi mo naranasan yan, no, milagro din yan. Yan ang mga bagay na hindi natin nakikita. Nung hindi ka nagkasakit, milagro yan. Akala kasi natin, ang milagro, pag nagkasakit lang, tapos gumaling. Ang hindi ka magkasakit, napakalaking milagro yan. No, yan ang ipasalamat natin sa Panginoon. Dahil hindi mo na kailangan, hindi ka na nakaranas ng stage 4 cancer para lang masabi may milagro sa buhay mo. Ang hindi ka magkasakit, napakalaking milagro niyan. Thank you, Jesus. Sabi ko dito, gradual healing. Ito yung sabi sa gradual healing. And he looked up, pagkatapos, nung dinuraan ni Jesus, no, sometimes spits happen, nung dinuraan ni Jesus ang mata ng bulag na yon, sabi niya, look up. Said, I see people, and they look like trees walking around. Sa Panginoon, anong nakikita mo? Do you see anything? May nakikita ka na ba? No, parang sinasabi ng Panginoon, increase your faith. May nakikita ka na ba? Itaasan mo yung pananampalataya mo. May nakikita ka na ba? Sabi niya, oo, mayroon na. Pero may nakikita akong tao, pero para silang puno na naglalakad. Sabi ni Jesus, once more. So, ibig sabihin, hindi instant yung kagalingan. Kung may sakit ka ngayon, no, may kagalingan na dahan-dahan. Ang advantage pa sa gradual healing, no, ang dami mong matutunan. Nalagay ka sa sitwasyon na yan na hindi ka lugi. Nalugmok ka sa sitwasyon na yan na hindi ka nalugi. Para kang tao ba, natumba.
Kung saan ka natumba, nakapulot ka ng 6,000. No, nasugatan man yung tuhod mo, nasaktan ka man, nagkasakit ka man, pero kung natumba ka, saan ka mismo natumba, may napulot kang pera, may napulot ka lesson. May napulot ka na lesson, hindi lugi yung pagkadapa mo. At sabihin mo pa, nagpapasalamat ako kahapon, dadapa ako. Uy, may sugat ka sa paa. Ang laki ng sugat mo sa tuhod, di bale na. Di bale na ako nasugatan sa tuhod. Ang importante, sa pagkadapa kong yon, may napulot naman akong 6,000, nakabili ako ng bigas. So, meaning, ang ibig kong sabihin dito, kung nadapa ka, kung nalagay ka sa lugmok na sitwasyon, naging depressed ka, no, parang hindi mo na alam yung ginagawa mo. In short, hopeless situation ka na. No? Wag na wag mong hayaan na wala kang matutunan dyan. Wag na wag mong hayaan wala kang mabibibit na great testimony dyan. No, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan mo, no, nanatili kang matatag. Hindi lang sa sarili mo, kundi nanatili kang matatag sa Panginoon. Pag natumba ka na may mapupunot kang 6,000, sasabihin mo na lang, hindi ako lugi. No, pag nadapa ka, pag nagkasakit ka, tapos dahan-dahan kang pinagaling ng Diyos. Sa panahong gradual healing, nakaranasan mo yung gradual healing, hindi lugi yung sakit na yan. No, kasi nga, diyan ka lumago. Diyan ka mas laging in love sa Panginoon. Diyan mo mas nakita yung kabutihan ng Diyos. Diyan ka pinalago. Diyan nag-increase yung anointing mo. Gradual healing. Once more, sabi ni Diyos, isa pa. Once more, Jesus put His hand on the man's eyes. Nilagay ulit ng Panginoon yung kamay niya. Then these eyes were opened. His sight was restored and he saw everything clearly. Hallelujah. His eyes were open. Na-open yung mata niya. Nakakita na siya. No, kung i-allow mo lang si Lord sa buhay mo. Sa panahong may tinuturo siya, no, kung hindi ka pa man gumaling ngayon, sabi ng Panginoon, once more, tuloy lang. Pag ipagpatuloy mo yung panampalataya mo, increasean mo pa, once more. Isang subok pa. Kaya mo yan. No, kung sa tingin mo parang wala ng chance, sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Lakasan mo lang panampalataya mo, huwag ka lang bumitaw. Ang nakalimutan kasi natin, God is on time. Pastor Del, paano natin nasabi na God is on time? Yung mga bills ko nga, lagi ko nang pinalangin sa Panginoon, bakit ako nadidelay? No, and always remember, family, yung oras natin at ang oras ng Diyos hindi magkatulad. Ang nakalimutan kasi natin, porket naranasan mo yung delay na sitwasyon, pinabayaan ka na ng Diyos, nakalimutan ka ng Diyos. Hindi porket nalagay ka sa sitwasyon na ganyan, ay wala nang ginagawa ang Diyos. Akala kasi natin, Lord, sabi mo, Panginoon, you are on time. Bakit, Panginoon? 3 days na akong delay sa bills ko. Sabi ng Panginoon, nakalimutan mo ata, anak, hindi tayo katulad ng oras. Ang 1,000 years dyan sa mundo, 1 day lang dito sa langit. No, kahit hindi maganda nangyari sa buhay mo, kahit delay ka na, kahit overdue ka na sa mga bayarin mo, na kahit lubog ka na sa utang mo, halos makulong ka na, halos gusto mo ng takasan, halos ma-depress ka na. Sabi ng Panginoon, I am on time. Dahil hindi katulad yung oras natin. Kung sa piningin mo, hindi on time ang Diyos, nagkakamali ka na. I am always on time. No, nilagay lang kita diyan para may matutunan ka. At least sa pagsubok mo ulit, hindi na ganyan yung cycle mo. May bago ka nang susundin. And finally, na-open yung mata niya, na-restored. No, he experienced, sabi dito sa sa key points ko, he experienced the thing that he never experienced before. Na-experience ng bulag. No, itong bulag na to, may posibilidad na he is blind. Nga bago siya anong bata pa siya. Inborn yung pagiging bulag niya. He experienced the thing that he never experienced before. Na-experience niya. Yung hindi makakita ay yung makakita na hindi niya man naranasan nung una. Unlike sa story ng babae nung dinudugo, dinudugo siya ng 12 years, dinudugo siya ng 12 years, ibig sabihin, naranasan niyang hindi naranasan na magkadugo. Katulad din ng story ni Bartimeus, hindi niya naranasan, 38 siya na bulag, pero,
Sabi, according sa mga scholar, mga 40 plus daw yung edad noon. So, ibig sabihin, naranasan niya hindi maging bulag. At nung, sabi niya, I want to see again, sabi ni Bartimaeus, gusto niya makakita ang uli. So, ibig sabihin, nakakita siya. Si Lazarus, yung namatay, no, kaya siya namatay dahil buhay siya before. So, ibig sabihin, ang mga tao na yon, naranasan nila yung milagro, naranasan nilang mabuhay kasi nga buhay sila before. Naranasan niyang matigil yung dugo kasi nga hindi siya dinudugo noon. So itong tao na to, na-experience niya yung bagay na hindi niya na-experience before. Na-experience niya yung bagay na hindi niya na-experience niya yung mga bagay na hindi siya nakakita noon. Hindi talaga siya nakakita, pero pa-experience ng Panginoon sa kanya. No, sabi ng Panginoon sa atin dito ngayon, anak, kaya kong ipa-experience sa iyo yung mga bagay na hindi mo na-experience. Call to me and I will answer you. And I will show you marvelous things na hindi mo pa nalalaman. Hallelujah. No, kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung sukong-suko ka na sa buhay, no? God is telling us, don't give up. And I will show you. Call to me and I will answer you. At ipapakita ko sa iyo yung mga kamangamangang bagay, ibig sabihin bago. No, kayang bigyan ng bagong sitwasyon ng buhay mo. Kaya kang bigyan ng bagong puso, bagong sitwasyon, bagong pananaw, bagong buhay. Kaya kang bigyan ng bagong anointing, fresh anointing. Kaya kang bigyan ng Panginoon ng bagong simula. Na ang Panginoon hindi lamang siya He is not ang Panginoon hindi lamang siya God of restoration. No, God is also God of new things. No, ang Diyos siya rin ay mga bagong simula. Hindi lang siya Diyos ng second chance. Diyos din siya ng bagong simula. Kung pagod ka na sa buhay mo, no, kung ang malunggay na tinatanim mo, bulok na yung mga sanga, bulok na yung dahon, no, kahit may tumubo man, bulok pa rin. No, sabi ng Panginoon, kailangan mong putulin yan. Kailangan mo nang putulin yung bulok na malunggay na yan. Kailangan mo nang putulin yung bulok na sitwasyon na yan, yung bulok na buhay na yan. Kasi nga, sa panahong puputulin mo yan, sa panahong magdi-decide ka na putulin yan, no, bibigyan kita ng bagong simula. No, tutubo uli yan ng bago. No, pag sinabi natin bago, andun yung excitement. Sabi ng Bible, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing new things. New things. Hallelujah. No, ang Diyos, di lamang siya Diyos ng restoration. No, Diyos din siya ng bagong simula. Kung yung business mo bumagsak, sabi ng Panginoon, I am a God of new things. Kaya kita bigyan ng bagong business. No, bagong tao, bagong disciple. No, kung nawalan ka ng disciple, bibigyan kita ng bagong disciple na mas faithful pa, na willing tumulong sa'yo. Kung may mga relasyong nasira, bigyan kita ng bagong sitwasyon para maging maayos yan. Basta ang gagawin mo lang, forget the former things. Huwag ka nang manatili. Kaya sabi ni Jesus, nung pinagaling niya yung tao, bago niya pinagaling, binalabas niya sa village. No? Hinila niya yung gamay, pinalabas niya. Sabi ng Panginoon, bago kita papagalingin, kaya gusto ko munang lumabas ka dyan. I am doing a new things. Pag sinabi natin new things, andun yung excitement. Sino sa inyo dito naranasan mo magkaroon ng cellphone? No, pag sinabi natin ng cellphone, pagising mo sa umaga, excited ka. O, ito na lang, para mas bibir. Sino sa inyo dito na experience mo magkaroon ng bagong motor? Hallelujah. No, pag bagong motor, pagising mo sa umaga, motor agad ang naisip mo. Pagising mo na umaga, no, tingnan mo agad kung may gas-gas ba. Excited ka lagi. No, excited ka lagi tingnan yung motor mo. No, pag marumihan ng kaunti, washing agad. So, ibig sabihin, pag bago sa'yo, pag bagong klaseng motor, so, ibig sabihin, andun yung excitement. Pag may inahanda ang Panginoon ng bago, sabi ng Panginoon, dapat ma-excite ka. Hindi pwede bago. Ibig sabihin, pag sinabi natin bago, ito yung ang bago na minimin dito ng Panginoon, ito yung klase na upgraded. Upgraded to. Pag sinabi natin, iPhone 6, sabi ng Panginoon, I have doing new things. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14. So, ibig sabihin, pag bago, upgraded, mas nakaka-excite. No, ang ginagawa ng Diyos, araw-araw nag-upgrade. Kung may mga bagay na sa sitwasyon mo ngayon, pagod ka na, sabi ng Panginoon, I am doing new things. Lubog ka na sa utang, halos makulong ka na, takot ka na,
Utang ka dito, may utang ka ngayon, utang ka na naman para pangbayad sa utang. Naranasan ko yan. No, lubog na lubog ako. Gusto ko nang magpakamatay nung time na yon. Sabi ko, gusto kong takasan tong problema na to. No, umutang ako para pangbayad sa utang ko sa isa. At uutang naman ako para pangbayad. At uutang din ako sa ibang tao para makabayad. So sabi ko, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Kaya sabi ko, yung motor ko, sinauli ko talaga. Sabi ko, hindi ko na kaya to. Kailangan ko i-give up to. Kasi itong bagay na to, ito yung isa sa nagpapahirap sa akin. Hallelujah, nagpapa-stress sa akin. Iwan ko to yung motor ko. Kaya yung motor ko, give up ko na. Kahit 3 months na lang yung kulang sa 3 years na binayaran ko. Give up ko talaga yung motor. Kahit yung babayaran ko 15,000 na lang, give up ko talaga. Sabi ko, mas excited ako sa new thing na binigay ng Diyos. Jesus. Sabi dito, new things but different. No, bago siya, pero kakaiba. Halimbawa, ikaw may cellphone ka. Ikaw yung tao, may cellphone, tapos yung cellphone na yan, nahulog sa motor. At yung cellphone na yan, keypad. Sino dito nakaalala sa Nokia? Ang Nokia 3315. Yun yung cellphone mo. Yun yung pinagtiyagaan mo. No, yun yung mga cellphone, yun yung cellphone na enjoy ka na, masayang-masaya ka na. Tapos nagkataon, nahulog sa kalsada, nasira, nabasag. May mga bagay na hindi na kayang ayusin. O may mga bagay na kayang i-repair, pero may mga bagay talaga pag nabasag na, no, inaalaw ng Panginoon, mabasag yan para hindi mo na ayusin. No, pag nabasag na ng sobra ang isang bagay, no, nadaanan niya ng bus, no, na talaga, nabasag talaga, no, hindi na yan pwedeng ayusin. Kaya nga minsan, inaalaw ng Diyos na mabasag ka ng sobra. Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng bagong sitwasyon. Kasi hanggat nasisira lang yung pesa ng, halimbawa, yung pesa ng 3350, nasira lang yung speaker. So, ang gagawin mo, ipapaayos mo lang yung speaker. Pag nasira yung keypad, ipapaayos mo lang. Pero, pag yung cellphone mo, basag na, no, hindi na siya maayos, no, doon mo ma-experience yung new thing. Doon mo ma-experience yung bagong cellphone. May mga bagay sa buhay natin na pilit nating inaayos na hindi na dapat ayusin sa dapat. May mga bagay, may mga sugat na hindi dapat lagyan ng band-aid, dapat ng operahan. No, hindi mo na kailangan ayusin yung puso mo. Kailangan mo ng bagong puso. Bagong cellphone. No, sabi dito, new thing but different. Bago pero kakaiba. Ano yung kakaiba? Sabi ng Panginoon, binasag ko yung cellphone na yan, pero pilit mo, hindi mo na maayos yan. Kasi basag na yan. Kailangan mo ng iPhone 15. Hallelujah. New thing, cellphone pa rin siya, pero kakaiba na. At yung cellphone na yan, pwede na pang camera, may YouTube, no, pang online Bible study. No, yung mga online, Facebook, Instagram. So, ibig sabihin, bagong cellphone, pero kakaiba, upgraded. Yun yung gusto ng Panginoon na iparamdam sa atin ngayon. Sabi ng Panginoon, bigyan kita ng bagong simula. Hindi ka nakakita, I can give. No? Na-experience ng lalaki. No? He experienced the thing that he never experienced before. Na-experience niya yung mga bagay na hindi niya naranasan noon. No? Maaring kayang iparanas ng Diyos sa atin yung mga bagay na hindi natin na-experience ng Diyos. No? Sobrang inspired tayo sa mga testimony natin noon. No, dati ganito ako, dami ako na-deliverance, dami ko nag-share, pero wala na tayong bagong testimony. No, ang hamon sa atin ng Diyos ngayon, no, magkaroon tayo ng bagong testimony, bagong achievements sa spiritual, sa ministry, bagong testimony naman. Hallelujah. Thank you, Jesus. New thing but different. Jesus can restore everything. No, kayang i-restore ng Panginoon yung mga bagay na sira. Whatever destroyed by the enemy, it will be restored in the mighty name of Jesus. Get out in your comfort zone. Ito yung pinaka-last. Get out in your comfort zone. Umalis ka kung saan ka. Kasi walang healing sa comfort zone. No, sa comfort zone hanggang iyak na lang tayo. No, maaring diyan ka narinig ng Diyos na umiyak ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako papayag. Kaya nga si Jesus, hinila niya yung blind man at dinala at nilid at giguide at pinalabas sa village kasi nga walang healing sa emosyon. Ang maganda lang, nag-obey siya, sumunod siya. No, kaya nga, there is healing through obedience. Sabi Jesus dito, Jesus sent him home. Itong time na to, magaling na siya. Jesus sent him home. Pinauwi na siya. Saying,
don't even go into the village. Huwag ka nang bumalik pa kung saan ka noon. Ito yung maintenance na sinasabi ng Diyos. Hindi porket lumabas ka na sa ospital, halimbawa na-stroke ka, hindi porket pinalabas ka na sa ospital, okay na yon. Okay na. No, sasabihin pa sa'yo ng doktor, ma'am, bago lalabas, ito yung bibilhin mo, ito yung maintenance niya, ito yung dapat niyang gawin, wag na siyang kakain ng ganito, ganyan, marami ng bawal. At kung kakainin niya yan, may posibilidad na mag-trigger yung dugo niya, babalik yung sakit niya. Sige dok, gagawin namin yan. So, ibig sabihin, pag gumaling ka na, may maintenance. Ano yung kuma ng Panginoon? Don't even go in the village. Huwag ka na bumalik sa dating buhay. Dumaan ka na, pumunta ka na sa bago mong buhay. No, focus ka na sa pagsunod sa akin. Focus ka na sa ministry. Focus ka na sa relasyon mo sa akin. Jesus sent him home saying, don't even go in the village. Huwag ka na bumalik kung saan ka na stagnant. Ito yung panalangin ni Habakuk. Conclusion na po tayo. Ito yung panalangin ni Habakuk. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or I cry out to you, violence, but you do not save? Sabi ni Habakuk dito, sabi niya, itong time na to kasi, ano to kasi to? No, pinareveal ng Panginoon kay Habakuk, Prophet Habakuk, yung judgment, no? Ang mahirap na sasapitin ng mga Israelites. At itong prayer na to, selfless. Hindi to, ano to siya, unselfish prayer. No, nanalangin siya sa Panginoon, hindi para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. Sabi niya, Lord, how long I must call for help? Hanggang kailan ako tatawag at tumingin ng tulong sa iyo? Maring ikaw to, maring ako to. No, matagal mo nang hiningi sa Panginoon, Lord, gusto ko nang makaalis sa sitwasyon na ito. Gusto ko nang gumaling. Pagod na ako sa sakit na ito. Naubos na yung pera ko. At dumating sa punto, gusto ko nang, ando na yung pagkakasala. Worries. No, parang nawalan ako ng tiwala sa iyo. Or cry out to you violence, but you do not save. Why do you make? Kasi itong time na to, kinukulong na, injustice na. Kinukulong nila ang mga walang kasalanan. Pero yung mga kriminal, no, hindi nakukulong. Parang nagkaroon ng walang hustisya. Pero sabi dito ng Panginoon, look at the nations and watch. Sabi ng Panginoon look at the nation and watch. Sinagot siya ng Panginoon. Look at the nations and watch and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hindi porket, sabi niya, tinabasahin ko how long, sabi ni dito, Habakuk, hanggang kailan mo kami tutulungan? Tumawag ako sa iyo, hindi mo kami sinasagot. Hanggang kailan ako kami ganito, Panginoon? Hanggang kailan ako manatili sa ganito? Ang hindi alam ni Habakuk, hindi porket tahimik ang Diyos, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Hindi porket tahimik ang Diyos, na walang gagawin ng Diyos. No, habang umiiyak ka sa Diyos, kahit wala ka mang nakitang may ginagawa ang Diyos, hindi porket wala ka nakikita, na walang ginagawa ang Diyos. Hindi porket pagod ka, at pagod na rin ng Diyos. Hindi porket hopeless ka na, at hopeless na din ng Diyos. No, hindi porket sukong-suko ka na sa buhay, pinabayaan ka ng Diyos. No, maaring hindi mo man nakikita yung nakikita ng Diyos. No, maaring hindi mo man nakikita yung ginagawa ng Diyos. Hindi porket wala ka nakikita, walang ginagawa ng Diyos. Dahil dito, sabi ng Panginoon, look at the nation, watch, and be utterly amazed. Tingnan mo ang nations, at maa-amaze ka at mamamangha ka. For I am going to do something. May ginagawa akong kakaiba, bago. God is a God of new things. And that you would not believe. Pag nakita mo yan, baka posibilidad, hindi ka maniniwala. Kasi imposible, naging posible. No, kahit sabihan, sabi niya, even if you were told, kahit sabihan ka pa na may ginagawa ako, baka hindi ka maniniwala. No, akala kasi ni Habakuk, wala na pag-asa. Akala nila pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya na-realize ko dito, hindi porket umiiyak ka na parang walang ginagawa ang Diyos. Hindi porket umiiyak ka ngayon, hindi ka pa rin gumagaling na walang ginagawa ang Diyos. Sabi ng Panginoon, may ginagawa ako. No, alam niyo ba, habang nanalangin tayo sa Panginoon, kahit wala tayong marinig na salita, wala man tayong narinig na response, wala man tayong nakikitang sign na pinapakinggan ng Diyos yung panalangin natin. No, lagi nating isipin, may ginagawa ang Diyos na hindi ko nakikita.
No, hindi mo alam, buntis ka na pala. No, hindi mo nakikita yung bata sa tiyan, pero andyan na. Sabi ng Panginoon, andyan na, hindi mo lang nakikita. At ang nasa loob na yan yung breakthrough. Yan yung miracle. Yan yung piniprepare ko. Yan yung piniprepare ko. Yan yung bagay na inapoint ko sa iyo. Pero hindi porket hindi mo nakita ang bata sa loob ng tiyan, ay walang bata. No, hindi porket na hindi mo nakita, ay hindi totoo yung promise ko. No, andyan na. Hintayin mo na lang yung appointed time. Pag sinabi nating appointed time, ito yung pinili ng Diyos. At ito yung bagay na hindi mo pinili. Ito yung oras na hindi mo pinili. Pag sinabi nating appointed time, ito yung pinili. Ito yung oras. Ito yung exact time, exact date na maranasan mo yung no, bago uulan, bago bubuhos yung ulan, kailangan mo munang dumaan sa pagkadilim. Kailangan mo dagom sa bago mo bundang ulan. At bago mo makita yung rainbow, kailangan mo lang dumaan sa matinding ulan. Sabi dito, hindi porket wala ka makikita. No? Walang ginagawa ang Diyos. Maaring pagod ka ngayon. No, kahit Kristiyano ka, alam ko napapagod ka rin minsan. No, hindi masamang mapagod. And always remember, ang pag-iyak ay hindi simbolo ng kaduwagan. Hindi simbolo ng pagkakasala. Ang pag-iyak ay simbolo na kailangan mo ang Diyos. Wisdom po yan, kapatid. Hindi porket umiyak ka, talo ka. No, umiyak ka dahil kailangan mo ang Diyos. Dahil sa panahong kinakailangan mo ang Diyos, doon ka pinapagtagumpay ng Diyos. There is power in weakness. Hindi ko alam ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam ano yung sitwasyon mo ngayon. Pero ito lang ang kaya kong sabihin sa iyo. Don't give up. God is fighting for you. Habang nasa sitwasyon ka, may ginagawa na ang Diyos. Kagaya ni Habakuk. No, hindi niya nakita na may ginagawa ang Diyos, wala man lang sign. Pero hindi porket wala siya nakikita ay walang ginagawa ang Diyos. May ginagawa siya na hindi mo lang nakikita. Sabi ng Panginoon, my thoughts is better your thoughts. Mas kakaiba ako mag-isip. May mga bagay ka na hindi nakita. No? Dalangin ko sa gabing ito, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa topic nito, may narealize kami, Panginoon, bago pinagaling yung blind man, gipagawa sa Undagino. Pinalabas muna sa village at tinanong at pinagaling bago niya na-experience yung miracle. At sa panahong sa gradual healing, Panginoon, may tinuturo ka sa bawat isa. Hindi man kami gumaling kaagad, pero ang nakaganda lang, habang nandun kami sa gradual healing, may nag-i-increase sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong salita. May pinarealize ka sa topic na ito. May pinarealize ka sa bawat isa na hindi porket nagkasakit na kami, yun na yung ending ng buhay namin. Hindi porket andun kami sa lugmok na sitwasyon, yun na yung katapusan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo tinuldukan yung buhay namin. Hindi mo tinuldukan yung buhay namin, kundi subalit kinamahan mo, Panginoon. Because according to your word, for the wages of sin is death. Lord, kung tinuldukan mo ang salita na yan, walang maliligtas. At wala kaming chance na maligtas pa. But salamat, Panginoon, kinamahan niyo po ang iyong verse na yun. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you what you have done on the cross. Maraming salamat, Panginoon. We are so grateful. We are amazed sa mga bagay mong gipakita sa mga Ginoo. Even online Bible study, nag-move ka sa mong kasing-kasing. Lord, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa. I declare healing sa pain in the past, emotional healing, inner healing in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, I declare the spiritual insight sa bawat isa na every one of us, Panginoon, ay makakapagbigay din kami ng revelation, Panginoon. At i-grant niyo po, Panginoon, ang bawat isa na hindi po magiging debate ang topic na ito, kundi maging inspirational at bawat isa makakapagbigay ng insight, Panginoon. Lord, maraming salamat. I glorify your name. Let this Bible study glorify your name in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, family, sa inyong pag-join. Thank you, Jesus. God bless, God bless. May gusto bang unang mag-insight? Si Pastor Jan na lang. Pastor Jan, kasi may duty pa to si Pastor Jan. Hallelujah. God bless family. God bless family. Blessed evening po. Hallelujah. Ayun.